Babuyan, Pigkitaan Yan is brought to you by Pigrolac and Univet. Pigkitaan natin! Ang pagnenegosyo sa isang babuyan ay isa sa pinakamagandang hanap buhay dito sa ating bansa. Mabenta kasi ang pork dishes sa atin. Kaya naman mabenta rin ang karne ng baboy. Alamin kung paano kumita sa Babuyan, Pigkitaan Yan! Magandang umaga! Ako po si Doc Brian, ang inyong friendly vet expert. Noong nakaraang episode, napag-usapan po natin ang mga basic requirements para sa isang farrow to finish operation. Ngayong episode naman, pag-usapan ho natin kung ano ang mga capital investment na ating kakailanganin para makapagsimula ng isang farrow to finish operation. May dalawang uri po tayo ng capital investment, ang fixed at working capital. Ang fixed capital ay ating puhunan para makapagpatayo tayo ng ating babuyan. Samantalang ang working capital naman po natin ay ating puhunan para ho mapatakbo o mapaikot ang ating negosyong babuyan. Kasama po natin ngayon si Ma'am Aida Canosa. Bali 7 years na po siyang nagnenegosyo sa isang farrow to finish na operasyon ng pagbababoy. Kausapin po natin siya tungkol sa kanyang karanasan ukol sa pagnenegosyo ng pagbababoy. Nung nagsimula po kayo ng inyong negosyong baboyan, ano po ba yung pinagkakagastusan niyo? Una, yung lupa na to, bigay lang to ng in-laws ko. Ang pinagkagastusan namin talaga, itong pagpapagawa ng building at saka ng housing, mga ipitan, ulungan, tsaka yung ng tubig. Ma'am, so nung nag-start po kayo, ilan po yung inahin nyo nung nagsimula kayo dito sa... 10 inahin lang po. Bumili kami ng una 5 na dumalaga, and another 5 uli. Tapos ngayon po, ilan na po yung... Bali, inaabot na po ng 30. Sa pagpapatakbo po ng isang babuyan, ano po yung madalas yung nagiging gastusin? Una-una po sa lahat, yung feeds, yung pagpapakain para gumanda yung kanilang mga katawan. Pangalawa po ay ang gamot, pagbabakuna para naman po maiwasan yung mga sakit na dumadapo sa kanila. At pangatlo po yung sa tubig para naman yung malinis yung paligid at lumamig yung paligid para hindi rin po sila maapektuhan ng mga sakit na nararanasan ng mga ibang baboy. Tapos po yung huli, yung pasahod po dun sa amin pong nag-aalaga sa babuyan. So ngayon po naman, sa mga gusto naman magsimula ng pag-aalaga ng baboy, ano naman po ang pwede niyong maipayo? Dapat alam nila yung papasukin nilang negosyo. At kung may mga seminar tungkol sa mga ganitong negosyo, umattend sila para madagdagan yung kanilang kaalaman. Kung may mga bakante silang lupa, pwede nilang pagtayuan ng isang maliit na kulungan. Kung gusto nyo po, katulad namin, nag-umpisa kami sa maliit. Ngayon, napadami na namin. Lumalago at lumalago pa rin hanggang ngayon. Ma'am, thank you po. So, yan po ang karanasan ng ating pig farmer na pwede niyong gamitin gabay para sa isang maunlad na pagninegosyo ng farrow to finish operation. Para naman sa mga karagdagang kaalaman at katanungan regarding sa pagbababoy, pumunta lang sa aming Facebook page na www.facebook.com/pigrolacph. Abangan ang ating susunod na episode kung saan tatalakayin naman natin kung ano ang tamang genetics na angkop para sa isang farrow to finish operation. Maraming salamat sa ating mga viewers. Muli, tayo po ay magkita-kita sa susunod na episode ng Babuyan, Pigkitaan Yan. Babuyan, Pigkitaan Yan was brought to you by Pigrolac and Univet. Pigkitaan natin!